Luciano, tawagin mo ang kumadrona, dali. Opo, Tay! Tay, nandito na po ang kumadrona. Yanin mo. Ikaw na kain. Chudora, kayanin mo. Malapit na lumabas ang bata. Dora, kaya mo yan. Naririto na mga tabi mo. Mahal ko, kayanin mo. Isa, dalawa, tatlo. Lalaki ang iyong anak, Chudora. Ako ay pinanganak sa bayan ng Kalamba noong Hulyo 19 ng 1861 bago maghating gabi. Ano ang nais natin ng pangalan sa ating naman? Nagis kasama ni Jose bilang pagpugay kay San Jose at Protasio bilang yung kanyang pakislakan. Joseph Protasio ang kanyang. Lubos ang kagalakan ng aking mga magulang sa ikatlong araw ng aking kapanganakan. Ako'y bininyagan sa simbahang Katoliko. Tumayo ang lahat at lumapit na ang mga magulang. Binibinyagan kita o sa Elsa sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon pagtanggap sa iyo bilang bagong Kristiyano, nawaan ka ng Diyos. Salamat, Padre. Francisco Chidora, ingatan niyo ang batang ito dahil sa aking nakikita siya ay magiging isang natapang, matalino, at naipagtatanggol niya ang saranggan. Yes, Padre. Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Villalonda. Sa aking murang edad, iminulat na ako ng aking mga magulang bilang isang reliyoso, matapat at mapagmahal sa may likha sa atin. Sa katunayan, isa sa aking karanasan sa aking kabataan ay ang pagsasagawa ng sabay-sabay na pagdarasal kasama ng aking buong sabayan. O Pepe, halika na at pangunahan mo na ang ating pagdarasal. Sige po, Inay! Maraming salamat po sa ideyang pinagpagod mo po sa amin. Salamat din po sa magandang kalusugan sa aming buong sa bayan. Naway inyo pong upagpatuloy ang pagbibigay sa amin ng grasya. Amen. Ang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa akin din kabataan, minsan ding naikwento ng aking mahal na ina ang tungkol sa isang gamo-gamo na naakit sa liwanag na apoy. Pepe, iyo bang nalalaman ang pabula tungkol sa isang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy sa lampara? Hindi po, Inay. O sige, makinig ka at aking ikukwento sa iyo, mahal kong anak. May isang batang gamo-gamo ang paligid-ligid sa isang lampara. Sinabihan siya ng inang gamo-gamo na huwag siyang lalapit sa lampara dahil masusunog ang kanyang pakpak. Dahil sa katigasan ng ulo ng batang gamo-gamo, hindi siya nakinig sa kanyang ina at lumapit pa rin ito sa apoy ng lampara. At unti-unti nang nasunog ang kanyang pakpak at namatay ang batang gamo-gamo. Ngayon po ba, Inay? Oo, Pepe. Kaya ikaw, huwag kang tutulad sa batang gamo-gamo. Pero Inay,
Ako po ay isang bata at matapang. Bakit ko hayaan ang aking sarili sa aking mga kagustuhan? Gaya ng batang gamo-gamo, siya'y naakit sa apoy at namatay. Kaya kung kinakailangan kong makahanap ng sagot sa aking mga katanungan, kinakailangan ko din pong mamatay gaya ng batang gamo-gamo. Noong ako ay 3 taong gulang pa lamang, ang aking manay na ang nagsilbing aking unang guro na nagturo sa akin na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Pepe anak, iyong ang basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, e, ga, ha, i, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga. Walang duda. Makalipas na maraming buwan, sa taong ding yun, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo, gaya na lamang ni na Maestro Celestino na nagturo sa akin na magbasa, magsulat, relihiyon at sa asignaturang matematika. Mahusay! Marunong ka na palang bumasa at magsulat. Higit pa riyan ang pagiging listo mo sa matematika at relihiyon. Sa tingin ko'y wala na akong may dadagdag pa sa iyong kaalaman. Sumunod si Maestro Lucas Padua. Nagturo naman sa akin ng lingwaheng Latin at Espanyol. Maraming salamat, Maestro. Ngunit ako'y nababahala patungkol sa aking kaalaman sa lingwaheng Espanyol at Latin dahil hindi ko pa po sila gaanong kabisado. Mag-alala ka ay huwag mong gawin, pagkat sa edad mong ito ay ang panahon kung saan marami ka pang matutunan. Maraming salamat po ulit, Maestro Padua. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy. At turo sa akin na pahalagahan ang sining. Mahilig ka ngang tunay sa sining, ang pag-iskultura, pagpipinta, at higit sa lahat sa pagsulat mo ng tula. Maraming salamat po, Maestro. Sa bawat araw na lumipas, mula noong mamatay ang aking guro na si Maestro Monroy, napagdesisyonan ng aking tatang na ako ay kinakailangan na pumasok sa paaralan. Kinakailangan ng ating anak na pumasok sa paaralan. Paano po, hindi pwedeng ito lang siya palagi sa tahanan buwan. Pero hindi ba, alam mo namang sakitin ng ating anak? Oo, ngunit siya rin ay masasanay at lalakas din ng katawan. Pinapatawag niyo daw po ako, tatang. Oo, pasyano, ihatid mo sa pinya ng mga kapatid sa Pepe at doon siya magpalagi at mag-aaral. Sige po, tatang. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lamang sa binyan, ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Jose, marunong ka ba ng salitang Espanyol? Kaunti lang po, guro. Salitang Latin? Kaunti lang din po, guro. Sa binyan, pinaranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Naranasan ko din kutsahin ng aking mga kamag-aral. Chunggu. Chonggo! Ako, Chonggo! Eh, kesa naman sa'yo, bangus, bangus, bangus! Di ba rin ang bangus kaysa naman sa'yo, Chonggo? Maitim na, kakaunti pang nalalaman. Ano ito? Ano nangyayari sa inyo? Si Jose po ang may kasalanan, guro! Jose, halika nga dito. Bagamat
Ako ay halos araw-araw pinuputya ng aking mga kamag-aral. Madalas pinapalo ng aking guro ay naggawa ko pa pag-aral ng iba po sa lahat na mag-aaral sa Binyan sa pang-akademiko. Sa aking murang edad, nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagbitay sa 3 pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman talaga nila Nais ko inyong masaksihan ng pagbitay sa 3 martir. Mga erehe! Habang binibitay ang 3 pari, isinama ako noon ng aking kapatid na si Pasiano. Ngunit na ang sobrang paghihinagpis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pari, si Padre Jose Burgos. Tapos ang karumal-dumal na pagpatay at pagbitay sa 3 paring martir. Hinagpis at matinding kalungkutan ang natamo sa aking puso't isipan, sapagkat ang aking ding mahal na ina ay nasangkot siya sa kasalanang ibinibintag sa kanya na di umano'y kasama raw siya sa planong maglason sa kanyang hipag na asawa na aking tiyo Jose Alberto. Semen Guerza! Lumayas kayo sa pamamahay na to! Yan ba ang igaganti mo? Wala naman akong ibang ginawa para maging mabuting asawa sa iyo. Dugot pawis ang inalay ko! Para sa pamilyang to! Tapos inyo lang yung gaganti mo sa akin! Kuya Carbon! Kailan mo pa ko ginaganito? Lumayas ka! Mahal, hayaan mo muna akong magpaliwanag. O Alberto, anong nangyari sa'yo at naparito ka? Upo ka muna. Kuya Teodora, nalaman ko may ibang kinakasama ang aking mahal. At ngayon, ay pipiliin ko makipaghiwalay sa kanya. Naku, hindi yan maaari. Alam mo ba kung ano ang sasabihin ng mga tao? Hindi maaaring pag-usapan tayo ng buong bayan. Huwag mong hahayaang masira ang pangalang ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Kuya Teodora, bilang iyong kadugo at labas kong pinapalagaan, ang iyong payo ay susundin ko magpakailan pa man. Kahit kang mainit ng sabaw, inumin mo habang mainit pa. Teodora! Yan na. Ano bang nangyayari sa'yo at nagsisigaw ka rito? Plano mo ba talaga akong patayin at ilagyan mo ng laso ng sabaw na pinaiinom mo sa akin? Ano bang pinagsasabi mo? Walang laso ng sabaw na iyan. Kung wala, ininom ko ito at sumakit ang aking tiyan. Balak mo talaga akong patayin. Sinabi na ang walang laso ng sabaw na iyan. Huwag ka nang magkaila. Junior Teodora, buksan mo ang pinto! Ano po ang kailangan nila at naparito po sila? Sumama ka sa amin. Inaaresto ka namin sa salang pagtangkang lasunin ng asawa ng iyong kapatid. Sa ka namin pinibigtan sa akin! Tawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Wala ko! Sinasiraan niyo lang ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Walang awan nilang hinatak ang aking ina palabas sa aming tahanan. Kasama ng mga gwardya sibil, pinaglakad ng aking kawawang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahirapan habang naglalakad siya. Napihid siya sa kulungan ng probinsya ng higit sa 2 taon. Aking kabataan ay puno ng saya at kalungkutan. Nakalipas man ang mga panahon, ay nakaukit pa rin sa aking mga alaala ang aking kabataan.
grasya. Amen. Ang ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Aray! Pasyalan! Mo, Queen, hapla mo, gikat na. Nagbuburang ipon. Dot! Lang. Bart, alin Bart? Managambal. Bart! Go. Kuya Carbon! Lumayas ka sa pamamahay na to! Ngayon na! Ay, bilis! Pagihan niya ako? Iya, Teodora. Kailangan ko may ibang mina... Ito na rin big deal ah. Absent ako na. Ako, Jonggo! Kesa naman sa'yo, bangus!